Hello? Yes po. Hello Yan, luminaw na. Ikaw talaga may kasalanan. Sabi ko sa iyo, ha? Ikaw. Sorry naman. Ayan. Hi, good morning. Good morning po dyan. Magandang gabi po dito. Okay, nasaan ka ba ngayon? Sa Jeddah po ako ngayon. Jeddah. Okay. Meron akong favor sa iyo, ha? Lalakasan mo yung voice mo all throughout, ha? Okay po, okay po. Okay, kasi ayoko na, habang kausap kita, habang nagdadrama ka dyan, bigla kitang kaputulin para sabihin, lakasan mo, sayang moment, di ba? Okay po, sige po. Ang ingay. Nasa airport ka? Hindi po, may dumaan lang na aeroplano. Pathway kayo ng airplane. O, sige. Okay, anong itatawag ko sa'yo? Lynn po. Lynn. Ilan taon na si Lynn? Hello po. Ilan taon ka na? 34 po. 34. Nasa Jeddah ka ngayon, no? Yes po. Kingdom of Saudi Arabia. KSA. Opo. Okay. May asawa ka na? May asawa po ako dati, tapos hiwalay. Akala ko na misplace mo lang siya. Ay, Sige. hindi. Hindi po. Sa makabilang bahay. May anak kayo? Meron po 5. 5. Nagbibigay ng sustento o hindi? Hindi po. Ilan taon panganay mo? 16 na po siya ngayon. Tapos yung bunso ko po is 5. Ang dahil pang papaaralin. Solo mong gagawin yan? Opo. Sino yung nagagalit dyan? Ay, yung katrabaho ko po, ibang lahi. May kausap siya. Normal nila yung usapan na ganyan? Opo. Ganyan talaga silang mag-usap para silang laging nag-aaway. Kaya nga Habibi! Habibi! Ganun sila dito lagi. Hindi, kahit naman sa Pilipinas, yung mga Ilocano kagaya ko, malakas boses. Wala kang pwedeng puntahan na lugar na tahimik kasi hindi po pwede yung maingay. Sige po, akyat ako sa taas. Oo, kasi sayang yung... Sige po. Akyat ulit. Akyat pa! Eto, okay na po ba dito? Medyo, lakasan mo lang. Sige, what can I do for you, Lynn? Gusto ko lang po kasi humingi ng advice kasi, diba, hiwalay na po ako sa asawa ko. Tapos nagkaroon po ako ng live-in partner sa Pilipinas. 2 years naman kami. Kaso, ayaw sa akin ng parents niya, gano'n. Tapos, dumating sa point na naghiwalay kami. Tapos, syempre, dahil mahal na mahal ko siya, Bakit ayaw sa'yo ng family niya? kasi marami akong anak. May tanong ako sa'yo. Nung nililigawan ka niya, pinakilala ka ba? Or pinakilala ka sa magulang niya nung kayo na? Hindi niya rin ako pinakilala. Yun ang problema. Oo. Kasi, ganito Huwag kang magagalit sa akin, ha? Opo. Pwede kang magalit, wala akong pakialam. Okay. Okay. Ganito, ha? Opo, sige po. Iba kasi, hindi ka na nangyari. Iba kasi ang galawan, pag single ka at walang anak, iba pag may anak ka na. Tama? Opo. Oo. Pag may anak ka na, medyo iba na yung setup. Di ba? Kasi alam mo naman mga Pinoy, idealistic yung mga yan. Tama? Oo. So, hindi fair sa'yo yun, pero yun lang. Kumbaga, hindi naman sa sinasabi natin tama, pero may mga pagkakataon medyo expected yung ganyang reaksyon, di ba?
Opo. Yung bang naging jowa mo ay single na single o may anak din? May anak din po siya. Ilan? Hiwalay din siya sa isa lang po. Pero wala sa kanya yung anak niya, nasa asawa niya. Okay. Ba't mo ako tinawagan? Tapos, ayun, ito nga po yung ganito, bago ako umalis, ayun nga, nag-away kami, tapos pinuntahan ko siya dun sa kanila kasi gusto ko nga para makilala na rin ako kasi aalis na rin ako eh. Siyempre, nagpa-plan ako, wala akong may iwanan sa mga anak ko. Sabi ko, baka pwedeng ikaw na lang titingin-tingin. Sabi ko, titinginan mo lang naman yung mga anak ko. Hindi mo naman aasikasuhin kasi marunong naman sila, trainin ko na sila habang lumalaki sila gagawa ng ganito, ganyan, ganon. Tapos sabi niya, ayaw nga sa'yo ng family ko, ayaw nga sa'yo ng nanay ko, anong gagawin ko? Dahil matigas ang ulo ko, at dahil ngayon sinasabi na mahal ko nga siya, pumunta ako doon, kahit ako ng parents niya, umiyak na ako, kahit sinabi ko na, mahal ko po yung anak ninyo. Sabi sa akin, hindi, umalis ka na dito, wag mo nang guluhin yung anak ko. Tapos, parang yung pinalubag-lubog na lang niya ako na, sabi niya, sige, ihahatid na kita. Basta, hindi na lang natin ipapaalam sa magulang ko na nag-chat tayo, na bawal mo akong tawagan, ganito, ganyan, ganon, ako lang yung tatawag sa'yo. Parang dahil mahal ko siya, okay, sige, at least tayo pa rin. Parang ganon. Ang concern ko ngayon, saan naiwan yung mga anak mo? Iniwan ko po sa probinsya, sa kapatid ko. Yung mga anak mo. Opo. Tapos ayun nga po, paalis na ako. Sabi ko sa kanya, paalis na ako, hindi mo man lang ba ako ihahatid? Ganyan. Sabi ko, pagdating ng panahon kaya naman ako umalis, sabi ko, bukod para sa mga anak ko, para din sa ating dalawa. May tanong ako sa'yo, gaano katagal kayo magjowa na sa Pilipinas ka pa? 2 years po kami nag-live-in. Sa loob ng 2 taon na yon, yung mga anak mo naging malapit sa kanya? Okay naman po, mabait naman po siya sa mga bata, yung mga anak ko, yung mga lalaki na anak ko is mabait naman. Nung nagpaplano kang umalis, papunta dyan sa abroad, isinangguni mo ba sa kanya na mag-abroad ako sa yung mga anak ko ha? Alam naman po niya na No. Hindi ko sinasabi kung alam. Tinatanong ko sa iyo kung isinangguni mo ba sa kanya. Iba yung alam niya, iba yung pinag-usapan niya talaga. Pinag-usapan po namin, yun nga po yung pinag-usapan namin dalawa. Umuo ba siya? Tapos, oo, nung una, umuo siya. Tapos nung nakaalis na nga ako, kasi sa Bulacan kami nakatira, nung umalis na ako, pero iniwan ko dahil parang nag-aalangan din ako dun sagot niya, yung parang oo na alanganin siya. Sabi ko, sige, iwan ko na lang sa mga kapatid ko. Kasi may trabaho pa naman dito. May trabaho siya sa Bulacan. Baka Tapos yung naiisip ko rin na yung baka pagtawag ng magulang niya, bigla siyang umalis. Kasi isang tawag lang ng magulang niya, ng nanay niya, ng tatay niya, pumupunta na agad siya doon. Iniwan ko na lang kapatid ko. Pero sabi niya sa akin, magre-resign siya doon sa trabaho niya. Pupunta siya ng Batangas. Ang dami mong problema, no? Grabe. Yun yung plano namin. Opo, napakadami po. Tapos, yun nga, nakaalis na ako, hindi niya ako hinatid, hindi man lang siya nagpaalam, hindi man lang siya, wala. Tapos, nung nakarating na ako dito, almost 3 months hindi niya ako mini-message. Ang message na lang sa akin, ang huling message niya sa akin, aalis na ako dito sa bahay natin sa Bulacan. Sabi niya, pupunta na ako ng Romblon kasi doon na ako ngayon magtatrabaho. Yun lang yung message niya sa akin. Tapos, so, hiwalay na kayo ngayon? Okay. Po? Hiwalay na kayo ngayon, tama? Nitong last
2-3 weeks po, bigla siyang nag-message sa akin. Sabi niya sa akin, mahal, sabi niya gano'n. Ano? Ayoko, sabi niya sa akin. Anong tawagan nyo? Mahal, tinawag niya, ay, ano pa dyan? First time niya ulit akong tawaging mahal, di kinilig-kilig ako. Yun na nga ang problema nyo. Mali ang tawagan nyo. Wait lang. Ay, sorry. Wait lang, Papa Jack. Ito pa yung, sabi niya sa akin, siguro mga, last 3 months po, kasi 5 months na ako dito eh. Sabi niya sa akin, mahal, sabi niya, gusto ko, mahal kita, sabi niya sa akin. Kaso meron na akong girlfriend dito ngayon, iintayin pa rin kita. Tapos parang na-shock. Sabi ko, bakit mo pa pinaalam sa akin? Sana blinak mo na lang ako, diba? Tapos, kasi, pag tumatawag ako sa'yo, like ka nagagalit sa akin, pag nag-message ako, like masasabing busy ka. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, may girlfriend ka na dyan, pero mahal mo pa rin ako. Tapos iintayin mo pa rin ako. Joke. Baka na-wrong send daw sa'yo. Na-wrong send lang siguro yan sa'yo. Tapos, grabe si Papa. Tapos po, pero pwede yun ha, baka na-wrong send lang ha. Tapos, eto nga po, kumbaga, last month, meron sa akin nagiligaw dito. Yan na! Yan na! Ayun po, yung may nagiligaw sa akin dito, kinilig ibang na. lahi siya. Oh. So, noong una, hindi ko naman siya pinapansin. Kasi kasi nagdi-date po kasi ako. So, nakita daw, nagdi-date. So, one time, hindi ako ng juice sa baba ng accommodation namin. Doon daw niya ako nakita. Tapos, syempre, kaibigan ko yung... Wait lang, ano yun? Nag-ano ka? Nagdi-date? Date. Date po. Date. Nag-vape ka? Opo. Tapos, doon daw niya ako nakita. Sabi niya... Allowed ba yan dyan? Allowed ba mag-vape dyan? Yes po. Okay. Tapos, doon daw niya ako nakita. Tapos, hiningi niya yung number ko doon sa friend ko na nagtitinda ng vape. Tapos, minessage niya ako. Tapos, yun nga, ganito po, itong October 17, birthday ko kasi yun. So, nag-i-expect ako po na i-message siya nasa Pilipinas, tatawagan ko, i-greet niya man lang ako. Pero wala siyang greet sa akin. Tapos itong nandiligaw sa akin, kahit hindi ko hiniling, nagpadala siya mismo dito sa trabahuhan ko, sa salon. Pinadala niya ako ng cake, pinadala niya ako flowers. Parang feel ko na, na huhulog ako sa kanya kasi mabait siya. Ayun po. Kayo na ba o hindi pa? Hindi pa po. Kasi bawal silang girlfriend, boy. Pinoy yan? Pinoy? Hindi po. Hindi po Egyptian. Nag-kiss na kayo? Hindi po. Haram. Ako, ulitin ko yung tanong ko Opo. Tumakas kayo para mag-kiss? Hindi po. Hindi niya talaga ako papadyak. Hindi niya hawakan ng kamay. Hindi niya ginagawa. Buti naman. At least hindi mo pa natawid yung line na yon. Okay, ba't mo ka tinawagan? Ayun nga po. Kasi nag-a-ask siya sa akin na magpakasal. Gusto niyang pakasalan ko siya. Tapos, yung ex ko ngayon, itong week, hindi ko pa pala ex. Hindi ko alam kung ex kami o ano kasi nagsabi lang siya ng may girlfriend na siya. Hindi na niya sabi maghiwalay na tayo. Nagsabi siya na intayin niya daw ako, na mahal ko. So hindi mo pa rin sure? Hindi mo pa rin alam na ex mo na siya? Hindi pa po. Tanga-tanga to talaga. Kasi ayun po, nafo-fall na ako dun sa isa Parang every time
may message siya sa akin. Siyempre, bago pa lang ako dito, almost 5 months pa lang. Magsi 6 months pa lang ako rito. Iisip ako, tama ba yun? Kasi Mali. bawal silang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Gusto nila kasal agad. Tapos, iniisip ko, naguguluhan po talaga ako. Anong tanong mo sa akin? Kung ano pong gagawin ko dun sa 2 taong yun. Makikipaghiwalay ka sa parehas. Makikipaghiwalay po ako sa kanila. Well, technically, yung nasa Pilipinas, hiwalay na kayo nun. Pinapaasa ka na lang niya. Okay. Tigilan mo yung sarili mo nakakasabi na, ano yan, sabi mo? Ano yan? Closure? Ano yan? Alin? Yung closure na... Closure? May jowa na siyang iba? Tanga ka ba? Kasi pa... Kahit na! No. Ang ibig mo sabihin sa akin, kahit sino lalaki na may jowa, pag nilandi ka, ituturing mong jowa? Kahit alam mo may jowa? Pala eh! Siyempre hindi. Hindi yun ang point ko, may jowa na siya. Bakit ka sumasaw sa relasyon na meron yung iba? Papadyak na una ako dun. Kahit na, may jowa na. Ay, bobo. Sorry po. Bobo talaga. Mayroon. Baka nga habang kausap kita ngayon, nag-sex silang dalawa. Oh my God. Di mo naisip yun? Naisip ko din na minsan, yun nga po yung tumawag siya sa akin, tapos pinakita pa niya sa akin, kasi katrabaho niya yung girlfriend niya doon. Sabi niya, ayun siya, gano'n niya. Tapos wala na, hindi na ako nakapagsalita. Hindi na ako Tapos hindi ko na nga po siya minessage. Tapos nagulat ako nitong 2 weeks na to. Lagi siyang nag-message sa akin, tapos lagi siyang tumatawag sa akin. Lagi niya ako tinatawagan. Tapos nakikita ko dun sa background, pag nag-video call kami, andun yung babae. Yung parang ang sakit. Okay, tigilan mo na sa Pilipinas. Dapat ka binablock mo na yan eh. Meron akong gusto sabihin sa'yo bago tayo magtuloy ha. Gusto kong malaman mo na ano man ang ending ng usapan na to, ay papayo ko sa'yo, ay tigilan mo na yan. Wala sa kanilang dalawan, jojowain mo. Tinawagan mo ba ako para malaman lang yung papayo ko o balak mo sumunod sa akin? Tanong, para alam ko lang po. Kung ano po yung mas nakakabuti, Hindi. para matahimik mo. Hindi, kasi kung nandito ka lang para testingin lang ako, kakalma lang ako. Pero kung talagang gusto mo ng yung bilang kaibigan, gusto mong sumunod sa akin, edi sasamantalahin ko na yung pagkakataon. Bilang kaibigan, I will try to save you as much as I can. Okay, ganito ha. Una-una sa lahat, parang mali yung ano mo, no, yung mga priorities mo sa buhay, no? Opo. Desperada ka kumilos. Tama ka mali? Tama po. Okay. Ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit. Ready ka? Opo, sige po. Okay. 5 anak mo. Tama bang iwanan mo sila sa hindi nila tatay? Mali. Alam ko pong mali yun. Okay. At least, we got over that part. Sinabihan ka niya na huwag ka muna sa bahay nila. Di ba dapat doon palang red flag na sa'yo yun? Alam mo yung matanggihan ka kasi may 5 kang anak, masakit na yun eh. Tama mali? Opo, pero yung magbakaawa ka para tanggapin ka pa nila, para mo lalo kinuwawa yung sarili mo eh. Tama mali? Tama po. Di ba? Opo. Hindi ka naawa sarili mo. Ano ka ba? Para kang nanlilimos ng ng pag-ibig. Di ba? Opo. Anong konsuelo binigay niya sa'yo?
Papalabasin niya Wala sa, ako. papalabasin niya sa pamilya niya na wala na kayo, pero palihim kayo mag-chat. Tama, mali? Tama po. Doon pa lang dapat umayaw ka na. Piniam ka, may jowang iba. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin siya. Ano naman ang utak mo? Ha? Ewan ko pa po siya. Pero nare-realize mo yung pinag-uusapan natin, right? Opo, naiisip ko. Okay. Na, So, naiintindihan ko. Nag-agree ka sa akin na dapat tigilan mo na yan. Tama, mali? Opo. Okay, good. Yes po. Ibablock mo na yan, ha? Ako po. Kailan? Promise. Ngayon mismo. Okay. Pagtapos nito. Good. Wala kang kailangan sa kanya. Kaya mo ang sarili mo. Tama, mali? Yes po. No, pag-usapan natin bagong lalaki. Gusto mong tapatin kita? Opo. Yung bagong lalaki, produkto lang yan lang hindi mo. Hindi mo yan mahal. Tama ko, mali? Hindi ko alam kung mahal ko na siya eh. Pero may feelings ko No. Kung mahal mo yan, wala kang sasabihin siguro. Sasabihin mo lang mahal mo. Nalulungkot ka lang. Naghahanap pa ng pagbabalingan. Yun lang yan. Alam mo, yes. Ako magiging diretso ako sa'yo, ha? Opo. Ikaw ba, Lynn, naalala mo ba ang dahilan kung bakit ka nagpunta ng Saudi? Opo. Bakit? Para po sa mga anak ko. Anong ginagawa mo ngayon? Pwede kang mapauwi pagka tinuloy mo lang din na yan. Tama ko, mali? Tama po. So, anong ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Alam mo, hindi kasalanan ng mga anak mo naghiwalay kayo mag-asawa. Pero naipatong na sa mga balikat mo yung obligasyon na yan kasi walang kwenta yung ex mo. Tama ka, mali? Opo. Okay. Opo. Wag mo nang hayaan pa. Diba? Nasa dalawang magulang nila, sumapit pa yung isa. Ikaw na yun eh. Yung tatay wala nang kwenta eh. Itawid mo na muna ito. I'm not saying, Lynn, na wala kang karapatan na maging masaya, magmahal. Hindi na sinasabi ko sa'yo. Pero kung darating man yun, hayaan mo dumating siya na maayos. Hindi yung pinipilit mo dahil landi ang pinanggalingan. Okay po. Hindi ka mamatay ng walang jowa. Hindi magsasara yan. Kahit silipin mo mamaya. Tingnan mo mamaya. Wag mo nang i-describe sa amin kung ano nakita mo. Pero silipin mo. Hindi magsasara yan. Opo. Tama, mali? Tama po. Kung talagang alam mo, ganito I think you're confused with a lot of things right now. Tama ka, mali? Opo, kasi papa niyo. Masyado, malungkot ka masyado. Nagigets ko. Opo, then, yung bago kasi, kumbaga, pag mail, hindi ko hinihingi, binibigay niya, kahit hindi ko sabihin. Well, ganito Lynn, I'm not saying na hindi kayo para sa bawat isa. But let it develop into something that you can be sure of. Magpaligaw ka. Huwag mo agad-agad bibigay sa sarili mo. 5 na yung anak. Opo, Papa Jack, hindi ko pa binigay. Wala pa. Well, hindi ko sinasabi sa'yo binigay mo na. Pero malapit ka na naman dyan. May sasabihin ako sa'yo. Opo. At gusto kong umamin ka sa akin kung eto naisip mo ito. Sige po. Alam mo yung mga hindi naman lahat. May mga single mom ako nakakausap na ang hirap magpakipot sa inyo kasi ano pang itatago ko? Hindi na ako virgin. May ganun kayo. May ganun. Kasi totoo naman. No. Bakit kami magpapakipot pa? No. May anak na kami. Ay, tanga. You see? Tama ako, di ba? Sorry na. So, with what you said, pag in-interpret ko yan, parang mo sinabing pwede ka na maging chip kasi single mom ka na. Ay, hindi naman. That's exactly what you said. Oo naman. Sinabi ko yun. Pero kung sabihin mo na isang lang sa'yo,
pwede na. Hindi yun Siyempre, hindi. No, sinasabi ko to because I do not want you to lower your standards kahit palima yung anak mo. Okay po. Sige po, nagigets ko. Nagigets mo, di ba? Okay. Opo. Para mas magets mo pa. Kung halimbawa ngayong gabi, wala kang anak. Dalagang-dalaga ka. Fresh na fresh and everything. Di ba kapapahabol ka ng sobra? Ay, syempre. Exactly! Eh di gawin mo pa rin kahit lima yung anak mo. Eh ano ngayon? Nakuha mo yung point ko? Opo. Yes po. Hindi ko sinasabi sa ito para insultuhin kita. Okay. Sinasabi ko sa ito because I care for you bilang kaibigan mo. Mhm. Okay po. So yung tanong ko lang po, Papa Jack, yung inaas niya na gusto niya magpakasal kami agad, huwag muna, ganon. Okay. Hayaan natin ikaw sumagot niyan. Bakit? Sure ka ba? Kung sakaling hindi kita sagutin ngayon, sure ka bang gusto mong pakasal? Di ba hindi rin naman? Hindi pa po. Eh, ba't mo gagawin? Hindi ba't- pa po eh. Eh, bakit ka magpapapressure nga? Kasi yun nga po, gusto ko po siyang makilala. Exactly. Ba't may deadline ba? Baka pag deadline, baka kayo pag-gising niya kinabukasan, ay hindi na pala. Oh, so what? Hindi pala siya hindi pala siya para sa'yo. Nakita mo na, desperado ka. Tama ko mali. Ganito kayo sa'yo? Tama po. Anyways, Yung sinasabi ko, o yan o. nandiyan na yung mayordoma mo, dumating na. Bye-bye na. Ay, hindi po. May tinanong ako. Ayun nga. Naging malinaw ba ang payo ko sa'yo? Opo. Bago tayo magtapos, may gusto akong sabihin sa'yo, ha? Sige po. Gusto kong maalala mo to, ha? At sa lahat ng mga nanonood na single mom sa atin. Ready ka? Opo. Pag babae ka, when you're a woman, Lynn, when you're a woman, it does not matter whether you are a queen, you're a senator, mayor, you're a maid, you are an accountant, you are jobless, hindi bumababa ang value mo bilang babae. Even if you're a single mom. The only time na ang value mo bilang babae bababa pag pinayagan mo siyang bumaba. That is the only time na bababa yung value mo. In our conversation, ikaw ang nagbababa ng value mo. Okay po. Gusto mo ng surprise? So, Gusto mo ng surprise? sige, ano po yun? Lynn, ikaw din ang pwede makapagtaas ng value mo. Did I make sense? Yes po. May natulong ba ako sa'yo? Yes po. Malaki po. Padala mo ako ng 2.5, ha? Pagsahod po. Charot lang. Wala pang salary set. Okay lang, binibiro lang kita. Maraming salamat sa iyong pakikilahok ngayon sa ating petty night. Sabi mo, Papa Jackson, I'm so petty. Dali. Papa Jackson, I'm so petty. Ang pangit! Yak! Sabi mo kasi. Bye-bye, Lynn. Bye-bye po.